Ako po si Priscilla Pedraha Sanggalang, isang tubong taga-Antipolo, nagsisilbi biglang lector and commentator dito sa Katedral ng Antipolo at isa pong deboto ng mahal na Birhen ng Ina ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Namulat ko na po sa aking isip ang debosyon sa inang ating ina. Maliit na bata pa lang po kami na nakita ko po sa aking Lola Petang, ang inang at tatang po ang kanilang pagsisilbi dito sa katedral. Naging ehemplo po namin sila. 5 po kami magkakapatid na lahat po ay nagsisilbi po sa katedral. At biniyayaan po kami na isang kapatid na pare, si Father Felipe Pedraha po, na ngayon po ay parish priest sa Sacred Heart Parish sa Brookside, Cainta, Rizal. Ang mga pamana po ng aming mga magulang was handed down from generation to generation. At makikita niyo po ang aming mga asawa. Ang asawa ko po ay isang lay minister. At ang mga asawa po ng mga kapatid ko ay nagsisilbi din po dito sa katedral. Ang panganay na anak ko po na naging miyembro din po ng organisasyon ng mga youth ay nakapangasawa din po na ngayon po ay nagsisilbi bilang organista sa misa sa ating katedral. Marami pong biyaya ang binigay sa amin ng mahal na Birhen. Ang bukod pa sa aming mga magulang na talagang gumabay po sa amin sa lahat ng bagay na nakakaugnay po sa ating mahal na ina. Naalala ko po tuwing February, sumasama po kami sa kanila sa prosesyon sa Colayque. Ang inang ko po bilang one of the survivors nung panahon ng Hapon na iniligtas po ng ating mahal na Birhen ay talagang masugid na laging umaaten po sa Colayque. At tuwing unang Martes po ng Mayo, yan po ay hudyat na po ng opening ng pilgrimage season. Diyan po, sumasama po kami laging magpapamilya doon po sa bundok na pinagmisahan. Isa na po yung tradisyon ng aming pamilya. At ito pong unang Martes ng Mayo, isa pong din signal ng opening ng pilgrimage season na ibig sabihin po, magtitinda na po kami ng sweepstakes tickets. Para sa inyo pong kaalaman, 6 na taon pa lang po ako, nagtitinda na po ako ng sweepstakes ticket dito sa Antipolo na malaking tulong po sa pag-aaral namin magkakapatid. At kung hindi po sa Mama Mary, hindi po namin alam kung hanggang saan po maaabot ang profesyon na aming tatahakin. So, nagdadasal po kami magkakapatid at to the extent na lumalakad pa rin po kami ng paluhod dyan sa altar ng ating simbahan bilang pag-venerate at pasasalamat sa kanyang grasya na kami nakatapos ng pag-aaral sa tulong niya. Pero nung college po ako, natatandaan ko, kasi po hindi po naman kami well-to-do or kasi po ang tatang ko ay isang construction worker. So talagang nagsusumikap po kami para makatapos lang ng pag-aaral. At nung nasa CEU po ako, working student ako, na gabay po ng mahal na Birhen sa journey ko ng college ang aking inasahan po. Na ako po ay nagtitinda sa CEU na yung mayayaman ko pong kaklase bumibili sa akin. Pero hindi ko po kinonsider yung agwat ng aming pamumuhay. Inano ko po na makatapos po ako ng pag-aaral para matulungan ko po ang aking mga magulang sa pag-aaral din ng aking mga kapatid. At ngayon, nakatapos nga po ako ng accountancy. So, sa Mama Mary po ako, humawak ang kamay ko po habang nagre-review po ako na alam niyo naman po na mahirap pumasa sa CPA board exam. Nanikluhod po ako sa kanyang pagmamahal at maraming salamat po sa kanyang patnubay. Nakapamasa naman po ako sa CPA board exam, nakapagtrabaho po, nakapangasawa na din po na isang lay minister nga po. Nagkaroon po kami ng 3 anak, si Paula Therese, si Teresa Marie at si John Norbert. Isang pagsubok po sa aking pagkaina ang nangyari po noong ang aking anak na si Jano ay nagka-dengue.
Akala po namin end of the world na po kasi po talagang hindi bumababa yung fever niya. Tapos nagba-violent reaction siya kasi dahil doon sa nararamdaman niya. Halos sumuko na po yung mga doktor sa kanya sa ospital. Nung sinabi po ng doktor sa akin na dapat na kayo siyang dalhin sa ICU, ang presumption ko po kasi nung basta pag dinala ka sa ICU ay sobrang grabe muna at baka hindi ka na makalabas ng buhay doon. Bilang only son ko po siya at bunso, talaga pong naramdaman ko po ang sakripisyo ng ina, gaya ng inang ating mahal na Maria, nung nakita niya nagdurusa yung anak niya. 9 na araw po kami sa ICU. Kasama ko po ang belo ng mahal na Birhen na lagi ko pong hawak kasama ng rosaryo na nagsusumamo sa kanya na sana po ay umigi na po ang anak ko. At sa kanyang panalangin, sinagot po ng mahal na Panginoon na ibigay mahabaan po ang buhay ng aking anak na si Jano, na siya po ngayon ay after na lumabas po ng hospital, naging Knights of the Altar at sinubukan din po magpare pero 1 taon lang po sa San Carlos Seminary at ngayon po naman ay timahak siya sa pag-aaral at kagagraduate lang po ng pagkaabugas siya. Mama Mary had always been with me at isa pong pagtahak din po sa buhay ng isang ina na magkasakit naman po yung pangalawa kong anak na si Teresa Marie na lagi pong sumasakit ang tiyan. To the point na talaga unbearable na yung sakit na sinugod na naman po namin siya sa ospital. Sa ospital po, hindi malaman kung anong sakit na sa kanya, hindi naman po appendicitis. Pero sabi ng doktor, ipa-MRI. From MRI room, diniretso na po siya sa operating room. Susunod-sunod lang po ako sa kanya na hawak ko ang rosaryo at belo ng Mama Mary. Napatnubayan po ang doktor na mag-o-opera sa kanya at sana po'y maging successful naman po ang operation. Yung pala po, yung bitukan, inopera po yung bitukan ni Thea, kinat po. Na yung pala ay may congenital band na nung pinatawag po ako ng surgeon sa operating room, pinakita po sa akin yung bituka na ginupit kay Thea na para na pong talong na nabubulok na. Nasabi po ng doktor na kung na-late ba lang kami ng 1 oras, baka po pumanaw na po ang anak ko. Pero sa awa po ng Diyos at sa tulong ni Mama Mary, si Thea po ay nagsilbi din po dito sa cathedral bilang naging youth coordinator po siya ng ilang taon. At naging representante po din ating katedral sa World Youth Day sa Brazil. At ngayon po ay masasabi ko pong tagumpay na nagtatrabaho na po sa isang multinational company. Sa akin pong sarili, nagkaroon din po ako ng problema na akala ko ay hindi ko ma-resolve. Nag-suffer po ako emotional, financial, at naging paranoid din po ako na akala ko po ako'y lagi nang hinuhusgahan ng ibang tao. Pero hindi po ako sumuko. Nagpatuloy po ako ng pagsisilbi sa ating mahal na ina. Humingi po ako ng gabay at sa kanyang tulong at sa pamamagitan ng ating Diyos, anak na si Jesus, na resolbahan ko po itong problemang ito na akala ko po ay wala ng katapusan. Ako po ay lagi na lang sa kanya nakagabay, sa kanya nakahawak ang kamay, na alam ko na hindi po ako pababayaan ng ating Panginoon at sa tulong po ng pagdarasal at ang intercession po ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Huwag tayong manawa sa pagsisilbi, sa pagdadasal, sa pag-aalay po ng ating panalangin sa mahal na Birheng Maria. Kasi alam ko po na hindi tayo pinapabayaan. Prayers can really move mountains. Let's be all devotees of Mama Mary na sana po
ay lagi tayong hahawak sa Kanya. Na isa pong ikukwento ko sa inyo na this May, ay umalis po ako ng bansa. Pero yun po ay during pilgrimage season. Nalulungkot po ako kasi mamimiss ko po ang procession, dalawang procession sa pilgrimage season. Pero po gumawa ng paraan si Mama Mary sa akin para madama ko po yung presensya niya. Nagpunta po kami sa Washington, D.C. at doon ko po nakita ang kanyang imahen sa isang chapel sa Basilica ng Immaculada Conception sa Washington, D.C. So, I feel so blessed that despite na malayo po ako sa kanya dito sa Antipolo, nilapit po rin niya ako sa kanya sa Washington, D.C. At binigyan din po niya ako ng pagkakataon na makapaglakbay po sa Holy Land at nakita ko po kung saan pinanganak ang ating Panginoon at kung saan po tumira din po si Mama Mary at lahat po ng istorya ng ating Panginoong Jesus. So magdasal po tayo. Let's have our faith because faith can really move mountains like our prayers. So, ang debosyon po sa Mama Mary, huwag natin pong kakalimutan. Ako, si Priscilla Pedraja Sanggalang, isang deboto ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. At ito ang aking kwento ng Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?